makakuha talaga tayo ng sapat na mga customer ngayong taon? Parang lahat ng tao ngayon, laging sumusubok ng mga bagong lasa. Hindi na lang dun sa mga nakasanayan nila. Maylene, huwag ka muna mag-alala. Kahit wala pa ni isang customer na dumarating, palaging bumabalik ang mga tao sa mga lasang kinalakihan nila. Yun ang nagpapanatili sa atin, hindi ang mga bagong ideya. Alam ko po yun, pero paano kung hindi na sapat ang tradisyon? Uso na ang mga post sa social media. May mga online review pa. Ang laki na ng impluwensya nila sa negosyo ngayon. Parang hindi tayo nakikita kung wala tayong online presence. Hindi nakikita? Anak, nakaligtas na tayo sa mga digmaan, baha, at 3 magkakaibang inspektor ng panaderya. Hindi tayo matatakot ng mga social media post lang. Hindi ko naman sinasabing matatakot tayo, Ma. Ang sinasabi ko lang, baka dapat, ewan ko, baka kailangang mag-iba naman tayo ng kaunti. Mag-iba? Hi, Maylene. Ang mga lucky charms o mga pampaswerte ay bahagi na ng pamilyang ito sa loob ng maraming henerasyon. Hindi mo pwedeng yun ay basta idikit sa isang marketing plan ng dahil lang sa uso? Hindi ko naman dinidikit. Gusto ko lang po na mas mapansin tayo ng mga tao. Sa panahon kasi ngayon, importante ng social media at sa tingin ko, magugustuhan ng mga tao na makita sa social media ang ating mga produkto. Mas marami din ang makakaalam na espesyal ang ating mga pastry. Espesyal? Palagi naman tayong espesyal. Sa tuwing may kakagat sa isang hopya o pineapple tart, natitikman nila ang ating tradisyon. Yun ang ating pagiging espesyal, hindi lang isang larawan o hashtag. Naiintindihan ko po, Ma. Pero paano kung hindi na talaga sapat ang tradisyon lang? Paano kung kailangan natin ng kaunting tulong ng social media para umangat tayo ngayong taon? Hindi. Magiging komplikado lang ang ating negosyo. Tapos na ang usapang ito, Maylene. Tumigil ka na. Sige na po, sige na. Hindi ko na ipipilit ang social media sa inyo. Pero baka pwede lang nating gawing masaya tong bake shop natin. Lagyan ng mga angpaw at mga gold coin na nakadisplay, di ba? Mga maliliit na bagay lang. Sakto lang para mapansin tayo. O sige, maliliit na bagay lang. Pero ipangako mo sa akin na mga pastry pa rin ang uunahin. Ang lahat ng iba pa ay dekorasyon lang. Pangako po yan. Ang gusto ko lang, gusto kong maramdaman na iba ang taong to. Para sa atin, tsaka para sa bake shop, para sa lahat ng papasok sa tindahan natin at mapapangiti, di ba? O sige, susubukan natin ang gusto mo, Maylene. Pero tandaan mo ha, huwag kalilimutan ang puso at ang tradisyon pa rin ng lugar na to. Yan ang palaging magpapabalik sa mga tao. Hindi ko po kakalimutan, Ma. Umaasa lang ako na ang magkahalong swerte at siguro kaunting matalinong ideya magagawang pinakamagandang taon natin tong darating na Chinese New Year. Amos, ipaabot mo sa akin ang kahon ng mga ampaw at huwag mo itong ihuhulog. Hindi natin kailangan ng mga punit-punit na papel sa bangketa. Oo na. Hawak ko na. Huwag mo lang sabihin mamaya na ikaw ang muntik ng matisod sa lubid kahapon. Hindi ako natisod. Ako sinusubukan ko lang ang lupa. Alam mo naman, para makasigurong ligtas para sa mga customer natin. Oo, sinusubukan ng lupa. Yan din ang sinasabi ng iba kapag natutumba sila ng diretso sa kalsada. Mag-focus ka nga. Tingnan mo ang panaderya sa kabilang kali. Kay Maylene, yun di ba? Sarap ng amoy ng hopya at pineapple tarts. Siguradong dadagsa ang mga tao ron. Ano naman? Ibig sabihin lang yan, mas maraming taong dadaan sa harap ng tindahan natin. Kailangan lang natin ng matalinong paraan para makuha ang atensyon nila. Eksakto. Diyan papasok ang diskarte. Habang umaasa siya sa tradisyon, tayo naman pwedeng magdagdag ng konting creative moves. Creative moves? Ano naman yun? Yung mga banderitas? Yung musika? O yung maliliit na gold coin na palihim mong pinagpapraktisan? Lahat yan. Pero higit sa lahat, kung paano tayo makipag-ugnayan sa mga tao.
Patatawanin natin sila, kakausapin, ipaparamdam natin sa kanila na importante sila bilang mga customer. Diyan tayo mananalo, hindi lang sa amoy o sa lasa ng mga paninda. At sigurado ka bang gagana yan? Paano kung baliwalain lang nila tayo at diretso sila sa panaderya gaya ng lahat? Iyan ang risk kapag hindi ka umasa lang sa swerte. Pero sa totoo lang may pakiramdam ako na may mapapansin ng mga tao ngayong taon. May ibang dating, may talino, may sorpresa. Siguro nga, may paraan ka talaga para gawing kakaiba ang mga simpleng bagay. Tulad nung ginawa mong parang fortune-telling booth yung sirang kariton. Eksakto, di ba? Naaalala ng mga tao matatalino. Naaalala nila ang masaya. Naaalala nila tayo. Yan ang kulang kay Maylin. At sa nanay niya, umaasa sila na ang mga pastry na lang ang gagawa ng lahat. At akala ko pa naman tayo ang mga underdog. Mukhang hindi na tayo ganun ngayon Hindi na sa taong ito. Ngayon, maglalaro tayo ng matalino. Kikilos tayo ng mabilis at ipakikita natin sa lahat na ang konting diskarte ay malayo ang mararating ngayon. Tapusin mo na yung pag-ayos ng mesa. Hindi naghihintay ang mga customer sa perfection. Mas pinapansin nila yung enerhiya. Gia, sa tingin mo ba mapapansin talaga ng mga tao kung magpo-post tayo ng mga larawan ng mga pastry na may mga Lucky Charm? Sigurado! Gusto ng mga tao ang mga bagay na mukhang cute at may kahulugan. Mga angpaw, gold coins, yung parang piyesta. Madaling i-share. Itatag pa nila mga kaibigan nila. Ayoko lang na magmukhang peke. Alam mo na, parang pinipilit kasi natin masyado na sumabay sa uso. Hindi naman pagsabay sa uso ang punto. Ang mahalaga, pinapakita mo ang mga magagandang nandyan sa bake shop. Hindi ka nagpapanggap, binibigyan mo lang ng diin. Ganun lang. Ay, siguro natatakot lang ako na baka wala rin tong maging impact sa mga customer. Paano kung makita lang to ng lahat ng online pero piliin pa rin nila yung bagong panaderya sa kanto? Pwede gumawa tayo ng paraan na tayo ang piliin nila. Pwede rin tayo mag-post ng mga video. Siguro maiikling clip ng paglalagay ng mga swerteng barya sa mga pastry. O kaya mga behind the scenes sa bake shop. For sure, gusto ng mga tao na makita yan. Mga behind the scene. Pwede siguro. Pero sa tingin mo ba, kaya kong magmukhang natural sa camera? Palagi akong naiilang Hindi mo kailangang umarte. Just be yourself. Tumawa ka kung may matapon, ipakita mo ang mga pastry, ipakita mo ang mga kamay mong naglalagay ng mga barya. Mas kumokonekta ang mga tao sa totoo. Hindi sa perpekto at lalong hindi sa pinipeking kuha ng camera, no? Sige, susubukan ko. Pero paano naman ang oras? Kailan ba pinakamagandang i-post para talagang may makakita? Umaga ang pinakamagandang oras. Doon kasi nagsuscroll ang mga tao bago pumasok sa trabaho. Tapos mag-a-update tayo sa buong araw. Mga maikling clip, mga larawan, maliliit na pahapyaw tungkol sa parade float. Float? Ay, oo nga pala. Hindi pa rin ako sigurado kung gusto kong may malaking gagawin dun Parang sapat na sa akin na maglagay na lang ng mga Lucky Charm dun. Gagawa ng ingay ang Lucky Charms. Pero hindi masama ang magdagdag ng konting presentation. Mas gusto ng mga tao ang visual kaysa sa mga tradisyon lang. Bibigyan natin sila ng dahilan para huminto. Para mapansin ang bake shop, imbis na daanan lang, no? Siguro nga worth it tong subukan. Umaasa lang ako na magmukha tong totoo. Ayokong isipin ng mga tao na may binibenta tayo na hindi nila maintindihan. Maiintindihan nila. Makikita nila na bahagi ito ng pamilya mo. Bahagi ng pagdiriwang. Bahagi pa rin ng tradisyon. Ang kwento sa likod nito ay mas malakas kaysa sa anumang gimmick. Sige, gawin na natin. Magpo-post tayo ng pictures at siguro isang maikling clip. Aasa na lang ako na magdadala to ng kaunting swerte para sa bake shop. Magandang umaga. Maylin, nakikita ko na tuloy pa rin ang pagtatrabaho mo kagaya ng dati. Auntie Shinian, magandang umaga po.
Oo, sinusubukan lang na maihanda ang lahat para sa Golden Posterity Parade at sa Chinese New Year Rush. Shinyen, tama-tama ang dating mo. Kakapag-usap lang namin ni Maylin kung gaano ka ka-busy sa darating na Chinese New Year. Busy. Ay, hindi na yan bago. Pero nakikita ko ang pag-aalala sa mukha mo, Maylin. Isang bagay na hindi karaniwan sa iyo. Siguro nga po nag-aalala ako. Paano kung hindi sapat ang lahat ng Lucky Charms at mga pastry ngayong taon? Paano kung mas piliin ng mga tao yung ibang mga bake shop? Maylin, masyado kang umaasa sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang swerte, hindi yun isang magic ticket. Hindi magic ticket? Pero ginamit na ng aming pamilya ang mga Lucky Charms sa loob ng maraming taon. Inaasahan na to ng mga tao. Oo, inaasahan nga ito. Pero hindi ka lang pwedeng maghintay na kumatok ang fortune. Medyo cryptic siya, hindi ba? Alam ko, pero may mga bagay sa sinasabi niya na may kahulugan. Hindi ko lang ganap na nauunawaan sa ngayon. Mauunawaan mo kapag dumating na ang panahon. Sa ngayon, tandaan mo ito. Ang swerte na walang pagsisikap ay parang binhi na walang tubig. Pwede kang manalangin para sa pag-unlad, pero kailangan mo rin yung alagaan. Ang ibig nyo bang sabihin, hindi lang ang pampaswerte ang magdadala ng mga tao? Kailangan ko rin gumawa ng sarili kong paraan para mas marami pa ang maengganyong pumasok sa bake shop? Eksakto. Ipamalas mo sa mga tao bakit mahalaga ang bake shop mo. Ipakita ang mga kamay mo, ang puso mo, ang dahilan sa likod ng bawat pastry. Yan ang tunay na swerte. Tama si Shenyen. Maylin, hindi ka pwedeng umaasa lamang sa nakaraan. Kailangan mong kumilos para sa mas magandang hinaharap. At isa pa, bantayan mabuti ang mga tao sa paligid mo. May ilan na maaaring magturo sa iyo ng mas marami pa tungkol sa swerte kaysa sa anumang swerte na mapapa sa iyo. Magandang hapon sa inyo, Maylin. Leila, mukhang abala kayo ah. Parang handa na sa Golden Posterity Parade. Magandang hapon, Chen. Oo, medyo abala pero kaya namin to. Kaya nyo? Nakikita ko rin kasi, pati si Liang, may mga plano din siya dyan sa kanto. Nakakatuwa naman ang sigla nyo. Pero alam mo ba, sa taong to, ang planong ginawa namin sa parade, siguradong hindi lang susulyapan. Siguradong mapapansin at matatandaan. Chen, ano naman ang ibig mong sabihin? Na mas maganda yung sa inyo sa parade kesa sa amin? Hindi lang basta maganda. Ang float namin, may bagong sistema. May coordinated na choreography. Pati mga simbolo. Sigurado ko ma-attract lahat ng tao. Alam namin ang tradisyon at kung paano makuha ang puso ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa palabas. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabi na hindi maganda at masaya ang sa inyo. Pero sa parade, panalo yung may kombinasyon ng visuals at performance. Alam mo, Chen, hindi lang kami nakadepende sa palabas. Ipapakita rin namin kung sino kami at kung anong pinahahalagahan namin. Oo, nakikita ko yon. Kaya lang minsan, ang puso at magkakagawa, kulang para mapansin sa dami ng tao. Tingin mo, seryoso ba siya sa pagcha-challenge sa atin? Oo, pero hindi tayo papayag. Anyway, good luck sa inyo. Siguradong magiging masaya ang parade para sa lahat. At baka matuto rin kayo habang sinusubaybayan ang mga ginagawa namin. Sige, naalis na ako. Kita-kits sa parade, ha? Ang daming tao. Parang mas marami kaysa dati.
Sana maayos namin lahat bago magsimula ang Golden Posterity Parade. Huwag kang mag-alala, Maylene. Mas maaga tayo naghanda kaysa sa kanila. Ang mahalaga, tama ang pagkakaayos ng pastries at decorations. Oo, at ready na rin ang mga ipopost natin. Ipopost ko na rin habang nagaganap yung parade para maabutan ng followers. Imos, tingnan mo. Lahat parang nagmamadali. Dito sa kanto natin, pwede nating maakit ang mga tao habang naghihintay sila sa parade. Oo, pero paano kung mas marami ang tumigil sa bake shop? Mukhang mas malakas ang amoy ng pastries nila eh. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo nakadepende sa amoy. Gagamitan natin ang diskarte. Konting entertainment, konting charm. Pwede na yun. Mukhang handa na kayo ah. Pero alam nyo ba, yung float namin may sorpresa sa dulo? Siguradong mapapansin ng lahat yun. Salamat sa pagbabahagi, Chen. Sana masaya ang parade para sa lahat. Basta't nakatuon tayo sa atin, Maylene. Hindi sa kanila, kundi sa kung paano natin maipapakita ang pinagmulan natin. Tingnan mo si Liang. May sariling plano rin siya sa kanto. Alam ko, kailangan natin maging handa para sa anumang mangyayari. O ano, ready na ba lahat? Ang magic ng parade ay hindi lang sa float, kundi sa energy na dala natin. Tama ka! Kahit maliit lang ang stall natin, pwede tayong mag-stand out kung alam natin kung paano. Okay naman ang float namin! Nakalagay na rito ang lahat ng Lucky Charms! Sana ma-appreciate ng mga tao! Huwag kang mag-alala, Maylene. Ang mahalaga, tama ang pagkakaayos at may puso. Hindi ka mabibigo. Tingnan natin kung sino talaga magpapasaya sa mga tao. Liang, seryoso ka ba sa float nyo? Parang puro plastic at ilaw lang. Wala man lang ng counting meaning sa bawat detalye. Meaning? Ang ibig mong sabihin, Lucky Charms at tradisyonal na dekorasyon? Alam mo, Maylene, minsan sa sobrang paniniwala sa swerte, nakakalimutan mo na ang simpleng strategy. Hindi naman puro swerte lang ang mga Lucky Charm na to. May kwento, may halaga. Lalo na para sa mga customer namin. Bawat barya at sobre, simbolo ng bagong taon at pag-asa. Pero Liang, makatama si Maylene. Parang kailangan natin ng konting sentimental touch para mas ma-feel nila. Oo, tama ka, Inos. Pero tingnan mo, Maylene. Hindi sapat na may simbolo ka lang. Kailangan may paraan ka para mapansin ng mga tao. Para ma-engage sila. Yun ang diskarte. Kaya nga, gusto ko ring ipakita namin ang charm sa float. Pero hindi lang basta ilalagay. Gagawin naming interactive. Interactive? Paano magiging interactive ang barya at mga angpaw sa float? Magagawa ba talaga nilang makuha ang atensyon sa dami ng stalls dito? Kaya nga nag-iisip ako ng paraan. Baka pwede naming payagan ng mga tao na hawakan ng mga barya at Lucky Charms. O makita nila kung paano namin inilalagay sa wrapper ng pastries. Tama, Maylene. Ipakita mo ang puso ng pamilya, hindi lang ng dekorasyon. Liang, mukhang may point siya. Anong gagawin natin para mas mapansin tayo? Diskarte! Hindi lang tayo tatayo rito at mag-aabang. Kailangan nating maging dynamic. Gumalaw, mag-entertain habang nakikihalubilo sa mga tao. Kaya nga gusto ko rin ng kaunting movement sa float. Pero hindi pwedeng puro gimmick. Kailangan may balance, puso at strategy. Balance? Oo, pwede yun. Basta tandaan mo lang, kung hihintayin mo lang ang charms, ang gumawa ng trabaho, baka hindi epektibo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Tandaan mo, Liang, kahit gaano pa kagaling ang diskarte, kapag swerte na ang kumilos, tatalunin ang mga diskarte mo. Tingnan natin. Ay naku, ang daming ampaw sa sahig. Kung
Kung kailan malapit na magsimula ang parada, tsaka naman nahuhulog ang mga angpaw. Chill ka lang, Maylin. Kaya natin to. Basta tiyaga at focus. Maayos din ang lahat. Mukhang kulang yung space para sa mga charms. Kung ako, gagawa ako ng mas compact display para kitang-kita. Oo, Liang. Naiintindihan ko ng diskarte mo. Pero kailangan makita rin ng tao ang bawat detalye ng charms. Hindi lang mabilis ang flash sa mata. Naku, may nasirang maliit na lantern. Sino naman kayang... Kumalma ka lang, Maylin. Matutuloy ang parada kahit may konting damage ang isang lantern. Guys, baka kailangan natin i-adjust ang angulo ng camera para makita ang float in action, hindi na static. Oo, tama ka. Kaya nga, diskarte ang kailangan. Kahit maliit, pwede maging center of attention kung alam mo kung paano i-frame. Pero Liang, baka nagiging overkill tayo sa interactive parts natin. May mga bata na natatakot sa mga sound effects eh. Okay. Reduce the volume. Pero dapat, nandun pa rin ang energy. Ang mahalaga, makikita nila ang effort at puso sa float natin. Oo, hindi naman masisira ang mensahe dahil sa konting aksidente. Ganon din sa diskarte. Kahit may maliit na aberya, pwede ka pa rin maka-attract ng crowd kung mabilis kang mag-react. Ay, tama ka rin. Siguro kailangan nating maging flexible. Swerte at diskarte na may halong tradisyon. Parehong pwede kung alam natin kung paano i-adjust. Gia, ready na ba yung live stream? Ayoko magkamali tayo sa umpisa pa lang. Oo, ready na. Nakaposisyon na ang camera para makuha lahat ng pastries at ang float. Huwag kang mag-alala. Natural lang ang dating mo sa video. Sana natural talaga. Kahit konti lang, gusto kong makita ng mga tao kung bakit espesyal ang float natin. Oo, people love behind the scenes moment. Ipapakita natin yung effort at heart mo. Hindi lang yung products. Tingnan mo yung mga tao. Medyo nagtataka na sila sa float natin. Ay, sana interesado sila sa mga Lucky Charm. Oo, napapansin nila. Kahit ilang tao lang, may reaction na agad, di ba? Mas marami pa sa live stream ang makakakita. Siguro kailangan ko ring ipakita kung paano namin nilalagay ang mga coin at Lucky Charm sa pastries para mas maintindihan nila, no? Good idea. Pwede rin tayo mag-shoot ng slow motion clip habang naglalagay ka. Ako, mas dramatic at mas engaging. Ay, oo. Pero medyo kinakabahan pa rin ako eh. Ayokong magmukhang OA, di ba? Huwag kang mag-alala. Mag-smile ka lang at ipakita ang excitement mo. Tingnan mo sina Liang at Amos. Magugulat kaya sila sa reaksyon ng mga tao sa float natin? Oo naman, no? Curiosity ang una nilang mararamdaman. Yan naman ang gusto natin, di ba? Crowd engagement bago magsimula ang parade. Okay, game na tayo. Ready na ako para sa parade. Ma, parang may mali sa pagkakaayos ng isang tray. Kanina maayos naman to ah. Oo nga, no? Parang may gumalaw. Hindi ko matandaan kung tayo ang naglipat niyan. Maylin, anong problema? Mukhang may tension dito ah. Mukhang may gumalaw sa display ng pastries. Hindi namin to inayos ng ganito. Eh baka naman nasagi lang ng dumaan. Ang sikip na kasi dito eh. May problema ba? Nakita ko kasing medyo magulo yung paligid kanina. Oo, medyo naiba ang ayos ng float namin. Hindi namin alam kung paano to nangyari. Nako, ganyan talaga kapag marami ng tao. Kaya importante ang kontrol at sistema. Hindi lang puro magandang intensyon. Kontrolado man o hindi, malinaw sa amin na hindi to aksidente lang. Chen, kung may gusto kang sabihin, mas mabuti pang diretsuhin mo na. Hindi yung ganito. Parang may laman yung sinasabi nyo. Pero hindi ko alam ang pinaparatang nyo. Abalaran kami sa paghahanda ng float namin. Kahit wala tayong ebidensya, obvious naman kung sino may pakinabang kapag nagkaaberya tayo, di ba? Basta hindi ako papayag na masira ang araw na to dahil lang sa gulo. Ayusin na lang natin ulit yung display. Tama. Mas mahalaga na maipakita natin na kahit nagkaroon ng maliit na aberya, kaya nating ayusin ang problema. Sige, tutulungan namin kayo. Amos, hawakan mo yung gilid. Ako na ang mag-aayos ng ilaw. Oo, game.
Hindi ito ang oras para mag-away. Malapit nang magsimula ang parada. Mabuti naman kung ganon. Tingnan natin kung paano nyo haharapin ang pressure. Kahit anong gawin mo, Chen, hindi mo mapipigilan ang tradisyong gusto naming ikwento sa mga tao. Ma, nasan yung kahon ng Lucky Charms? Yung may red envelopes at coins? Hindi ko makita. Ano? Nandito lang ang mga yun kanina. Nilagay ko mismo sa ilalim ng mesa para hindi madampot ng kung sino. Hinanap ko na sa lahat ng gilid. Wala talaga eh. Hindi to biro, Ma. Kailangan natin yun sa float. Wait lang, baka nailipat ng inayos natin ulit yung display kanina. Tiningnan mo na ba sa kabilang side? Oo, pati doon wala rin eh. Bigla na lang nawala. Oh, Maylin, ano nawawala? Ang seryoso ng mukha niyo. Yung Lucky Charms namin, yung pinaka-importante sa float, nawawala. Ha? Paano mawawala yun? Hindi naman yan maliit para basta na lang mawala. Hindi ko nga rin maintindihan, Liam. Maingat kami sa mga yun dahil panghanapan ng pamilya yun. Hindi pwede to. Kung wala yung charms, parang nawala na rin yung kwento ng float namin. Maylin, huminga ka muna. Hindi pa nagsisimula ang parada. May oras pa tayo para maghanap. Oo nga. Baka may nagtabi lang sa ibang kahon o natakpan ng ibang gamit. Tutulungan namin kayo. Parang sinasadya na talaga to eh. Una yung gulo sa display, ngayon naman ito. Hindi pa natin alam kung sinasadya o hindi. Pero malinaw na may gustong guluhin ang focus mo. Huwag mong ipakita sa kanila na naaapektuhan ka. Hindi ko alam kung kaya ko. Parang bigla ako nawala ng sandalan. Alam mo naman na inaasahan ko ang swerteng ibibigay ng Lucky Charms. Maylin, makinig ka sa akin ha. Ang swerte, hindi lang nasa gamit. Nasa kung paano ka kikilos kapag nawawala na ang lahat ng inaasahan mo. Doon napapasok ang diskarte. Lumiskarte ka, Maylin. Hindi ko talaga matanggap, Liang. Parang ang dali mong sabihin ayos lang kahit wala yung charms. Pero hindi mo kasi naiintindihan kung gaano kahalaga mga yun sa amin. Naiintindihan ko na mahalaga. Ang sinasabi ko lang, hindi pwedeng tumigil ang lahat dahil lang may nawawala. Hindi lang may nawawala. Parte yun ng pagkakakilanlan namin. Bahagi yun ng negosyo namin. Tumagal ang negosyo namin dahil sa swerteng dala ng Lucky Charms. Parang sinasabi mo na kaya kong isang tabi basta-basta ang mga pinaniniwalaan ko. Hindi. Ang sinasabi ko, may kontrol ka pa rin kahit may kulang. Hindi ka helpless sa sitwasyong to. Madaling sabihin yan dahil hindi naman mahalaga sa'yo ang mga nawawala. Dahil ang mahalaga sa'yo, diskarte. Pero sa amin, doon kami kumukuha ng lakas ng loob. Natuto lang naman akong huwag umasa sa isang bagay lang. Kasi kapag nawala, mas masakit. So anong gusto mo mangyari? Nang umiti ako at magkunwaring okay lang lahat kahit parang may binunot sa dibdib ko, ganun ba? Gusto kong huminga ka muna. Mag-isip ng malinaw. At magtulungan. Magtulungan tayong maghanap ng solusyon. Imbis na paulit-ulit mong sisihin ang sarili mo. Ay, hindi ko sinisisi ang sarili ko. Naiinis lang ako kasi parang may taong gustong sirain lahat ng pinaghirapan namin. At wala akong magawa. Alam mo ba, kanina muntik na akong umiyak dahil may nakita akong red envelope. Tapos nung nilapitan ko, mga materyales sa paggawa ng banderitas lang ang laman. Welcome to Chinatown. Dito, hindi lahat ng pula ay swerte. Minsan nga, basura lang ang laman ng mga red envelope o ng kahit anong pwedeng paglagyan ng Lucky Charms eh. Naiinis na ako sa mga nangyayari ah. Mabuti na lang talaga nandito ka. Kasi kung wala ka, baka nag-breakdown na ako sa gitna ng kalsada. Basta chill ka lang. Don't panic. Kasi, mas productive ang utak kapag hindi ka nagpapanik. Na parang may humahabol na dragon sa'yo.
Speaking of dragon, nakita mo ba yung bata kanina na nasa loob ng dragon costume tapos nadapa? Oo, tapos, imbis na tulungan, pinicturan muna ng nanay niya. Sabi for memory daw. Ay nako, I swear, kahit sa gitna ng chaos, may mga ganitong eksena na matatawa ka na lang talaga. Kaya nga sinasabi ko, kahit mawala yung charms, may ibang klase ng swerte pa rin. Like ano, random tumawa habang nawawala ang mahalaga mong gamit, ganun? Oo. Kasi hindi lahat ng lakas ng loob galing sa red envelope. O kaya sa mga angpaw. Minsan, galing sa pagtawa, kahit pagod ka na. Ewan, pero may punto ka. Liang, sandali lang. Parang may nakita akong pamilyar dun sa kahon. Wait, tingnan natin. O sige. Pero, kung mali ka naman, libre mo ako ng siomay mamaya. Grabe to. Seryoso kaya ako? Parang kapareho to ng mga red envelope ng lola ko eh. Yung kulay at tahi, parehong-pareho. Lahat ng supot dito pare-pareho ng kulay at tahi. May lintim ng taon. Lahat pula. Wag mo munang sirain ang moment, ha? Ay, teka. Bakit may amoy pintura? Congrats! Nakahanap ka ng lucky charm na pwedeng ipahid sa pader. Baka kinapo sila ng pulang tela, kaya pinunturahan na lang nila ng pula. Kaso, ayan, basa pa. Nakakainis ka! Umasa na naman ako. Akala ko yun na yung hinahanap ko eh. At least ngayon, sigurado ka nang hindi yun. Progress pa rin yan. Maliit, pero progress. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Parang roller coaster yung emosyon ko ngayong araw. Piliin mo na yung pagtawa. Mas mura yun kaysa sa tissue. Pero kahit wala pa rin yung charms, napapansin ko na hindi na ganun kabigat sa pakiramdam. Kasi nga, hindi ka nalang umaasa sa iisang bagay. Gumagalaw ka na uli, oh. Siguro nga. Pero sana talaga makita pa rin natin. Ayokong umuwi na parang may kulang. Alam mo ba, kanina sigurado akong sira ng buong araw na to. Pero ngayon, parang okay pa rin naman. Kasi, na-burn na yung stress mo sa kakalakad. Cardio with emotional release. Feeling ko nga, bumalik na nga yung gana kong kumilos eh. At dahil dyan, malinaw na ulit ang isip mo. Hindi ko iniisip na darating yung punto na kampante pa rin ako kahit wala yung lucky charms. Hindi naman kasi nawala ang swerte mo. Nadagdagan lang ng konting tapang. Wow! Hindi mo na sinabing diskarte ah. Hindi lahat kailangan lagyan ng label. Minsan, sapat na yung gumagalaw ka kahit may konti pa ring takot. Aminado naman ako. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako kanina pa. At kung hindi rin dahil sa'yo, baka wala na akong pakialam sa mga pampaswerteng yan. Oh, so parang patas lang pala tayo eh. Oo, ikaw ang nagpaalala sa akin ng paniniwala. Ako naman ang humila sa'yo para gumalaw. Ayos yan. Parang teamwork na hindi planado. Exactly. At minsan, yung mga hindi planado, yun pa ang nangyayari at nagkakatotoo. Liang, ilang minuto na lang magsisimula na yung parada. Hindi pa rin natin nahahanap yung lucky charms at pakiramdam ko nauubusan na tayo ng oras. Totoo. Pero kung magpapanik ka ulit, lalo tayong mawawalan ng direksyon. Hindi ako nagpapanik. Nagiging realistic lang ako. Hindi pwedeng magsimula ang parada na hindi kumpleto ang mga dekorasyong charms sa float namin. Minsan kailangan mo ring tanggapin na hindi perpekto ang sitwasyon. Pero pwede mo pa rin ituloy. Dali mong sabihin kasi hindi ikaw ang mapapahiya pag may sabihin hindi maganda ang mga tao. Pero nandito ako sa likod mo at hindi kita pababayaan. Naiinis ako kasi gusto kong maging handa. Gusto ko yung siguradong-sigurado tapos ganito lang palang mangyayari. At naiintindihan ko naman yun. Sumabay ka na lang sa agos. Matatapos din naman ng parada. Kumpleto man ng lucky charm ang float nyo o hindi.
So, gusto mong tumuloy na lang ako kahit may kulang. Chinese New Year pa naman. Sisimulan ko ang bagong taon na puno ng aberya. Eh di isang taon akong makikipagbuno sa mga problema. Hindi mo iisipin yan kung babawasan mo ang sobrang paniniwala sa swerte at sa feng shui. Ang kapalaran mo ay nakadepende kung paano ka kikilos at kung paano ka magdedesisyon para sa sarili mo. Alam mo ba, sa dami nang nangyari ngayong araw, parang mas pagod pa ako kaysa nung nag-inventory kami ng bakery buong magdamag. Alam ko yun. Tumulong pa nga ako sa iyo, di ba? Oo, Gia. Natatandaan ko na nga, ginabi ka ng uwi dahil sa akin dun. At least sa inventory, hariin na lang ang kalaban mo. Dito, emosyon at oras. Mas intense dito, no? Ay, kung may warning lang sana na ganito ka-stress ngayon ng Chinese New Year, aba baka nagbakasyon na lang ako. Hindi mo rin naman kaya. Makokonsensya ka pa rin at babalik ka rin dito. Ay, oo nga. Feeling ko kahit nasan ako ngayon, iisipin ko pa rin kung anong nangyayari dito. Kita mo, kahit wala yung charms, hindi ka umatras. Ibig sabihin, may ibang pumipigil sa'yo. Eh, sa totoo lang, mas kinakabahan ako sa sarili kong kabay. Parang naghihintay ako ng sasabog. Normal yan. Lahat ng tao kinakabahan. Yung hindi, sila yung delikado. Eh, sinasabi mo bang okay lang na parang gusto kong umatras tapos sumigaw, sabay takbo, ganon? Oo, basta wag mo lang talagang gawin. Isipin mo lang. Tapos, tuloy ulit. Kilos lang. Galaw. Wala man ang swerte, pwede kang dumiskarte. Galing mong magpayo, ha? Puro naman diskarte. Paano kung pumalpak ang diskarte? Kapag pumalpak, pwede ka naman mag-isip ng iba pang diskarte. Hindi ka mauubusan. Eh, ang swerte, nauubos yun, di ba? Oh, Maylin. Bakit parang kinakabahan ka? Wala, hindi naman ako kinakabahan. May iniisip lang. Nabalitaan ko kanina, parang may hinahanap ka raw. Ano ba yun? Malay mo, makatulong ako. Malamang nga na makatulong ka. Kasi iniisip kong nasa iyo yung hinahanap ko. Oo? Dahan-dahan naman sa pambibintang. Kanina ka pa ganyan ah. Giali ka na. Muwi muna tayo sandali. Baka naglakad mag-isa papunta sa bahay yung mga nawawalang Lucky Charms. Yang sandali lang. Bakit parang kumikislap yung mga ilaw sa float namin kahit hindi ko pinindot ang switch? Huwag kang mag-alala. Parang magic lang ang Chinese New Year. O baka may technician na kumikilos nang hindi natin alam. Eh kasi baka masira ulit. Kanina pa nga tayo nag-aayos dito. Oo, pero tignan mo. Nakakatawa rin. Parang may sariling isip ang float. Oo nga eh, parang sinasabi, handa ka na ba o gusto mo pang mag-panic? Ganun. Pati float, nakikipag-joke na sa'yo. Diba? Mas magandang tumawa kaysa umiyak. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan na ng mood ko kahit halos gusto ko nang umiyak kanina. Ganyan ang power ng pagtawa. Ay, siguro nga, kung wala ka rito, baka hindi ko napansin yung funny side ng sitwasyon eh. Lagi ako nandito. Pabibo man o seryoso, depende sa kailangan mo. Salamat ah. Kaya huminga ka lang. Ang float, ang charms, lahat. Makakasabay sa energy mo. At magagawa mo ang kahit ano. Liang, Gia, tingnan nyo. Hindi ba si Chen yun? Bakit parang paalis na siya? Saan siya pupunta eh? Magsisimula na yung parada. Gusto niyo bang sundan ko? Sige, Amos. Sundan mo kung saan pupunta ang Chen na yan. Baka nga tama ang kutob natin na may kinalaman siya sa mga aberyang nangyari sa float at lucky charms ni Meiling. Sige, aalis na ako. Malalaman natin mamaya kung sinasabotahe ka nga ba ni Chen. Ang gilis ng tibok ng puso ko. Ay, sobra-sobra ng kaba ko.
kumalma ka lang. Paano kung si Chen nga ang may pakana kung bakit nawawala ang Lucky Charms namin? Eh di, kumprontahin mo siya. Diskartehan mo kung paano mo siya mapapaamin. Ayan ka na naman sa diskarte. Tama naman ang sinabi ko Nasa tamang diskarte kung paano mo mahuhuli ang gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Alam nga namang hintayin mo na lang siyang umamin. Ano ka? Sinuswerte? Gia, ihanda mo ng live streaming. Kailangan makita sa social media kung gaano natin pinaghandaan ang ating float. Sayang talaga at hindi ko na nakita nawawalang Lucky Charms ko. Ready na ako, Maylene. Don't worry. Ano na kaya nangyari sa pagsunod ni Amos kay Chen? Nakita ko si Amos. Nandun na siya sa float ni Nia. Hindi ka, Maylene. Para makita sa live stream na masaya ka. Oo, Gia. Hey, ito nakangiti na ako. Masaya ako. Masaya ako. Umaway ka sa mga tao, Maylene. Oo nga naman, anak. Kumaway ka. Kanina pa ako kaway ng kaway dito. Kalimutan mo muna ang mga iniisip mo. Mag-enjoy tayo dito sa parada. Oo, ma. Kakaway na po. Mag-enjoy ako dito. Sandali lang, Amos. Huminga ka muna. O ano? Ano nangyari sa pagsunod mo kay Chen? Saan siya pumunta? May pinuntahan siyang lalaki doon sa kabilang gilid ng plaza. Nag-usap sila. At may binigay na kahon kay Chen, yung lalaki. Ha? Kahon? Oo. Pero di ko alam kung anong laman. Hindi kaya yun ang kahon na pinaglagyan ni Maylin ng mga red envelope at ng Lucky Charms? Padala ko, sandali. Bakit parang nagkakagulo sa float ni Chen? Emergency yan. Namulyang. Padaan. Binubuhat ng 3 lalaki si Chen. Ibinababa siya sa float. Parang wala siyang malay. Amos, baka inatake sa puso si Chen. Sakot mo Oo, nakikita niya sa akin ha. Oo, dito. Makikinaan ako. Dahan-dahan, may bata ho ha. Makikinaan ako. Sige, pasok tayo sa loob. Ayun mo, ang ganda, tingnan mo. Ay, sa wakas! Natapos din ang parada. Liang, tingnan mo yung crowd, oh. Ang saya nila. Oo, at naipakita natin sa lahat kung paano pinagsama ang puso, diskarte. At sige, konting swerte sa bawat galaw natin. Pero, nag-aalala ako kay Chen. Kumusta na kaya siya? Ako rin eh. Nakita ko kanina nang isinakay siya sa ambulansya. Amos, ano nga palang nangyari sa pagsunod mo kay Chen? Maylene, ibinigay ito nung isang lalaki. Nakita raw sa float ni Chen. May nakasulat na pangalan mo kaya dinala niya rito. Yan! Yan yung nakita kong kahon na ibinigay nung lalaking kinausap ni Chen sa kabilang gilid ng plaza. Gia! Yan yung nawawalang kahon na may lamang red envelopes tsaka Lucky Charms. Kung ganun, Tama yung hinala natin. Si Chen ang sumabotahe sa float at siya rin ang dahilan kung bakit nawala yung Lucky Charms. Ay, pero hindi ko alam kung magagalit ako sa kanya o maaawa. Ay, di bale na. Mas gusto kong pumunta na kaagad sa bake shop. Ang daming tao, oh. Tingnan nyo. sa amin din Tingnan nyo, ang daming customer na pumapasok sa maliit kong negosyo. Epektibo talaga ang diskarte ko. Lalo naman ang swerte ko. Kahit hindi ko nailagay yung Lucky Charms, di ba? Nakakatuwa na kahit may aberya at nawala ang charms, nagawa pa rin nating mapangiti ang lahat. At sumugod pa rin dito sa bake shop ang mga tao para bumili ng pastries natin. Oo, Mama. At ramdam ko ang saya sa puso ng bawat customer na nagpunta rito. At kahit sa social media, ramdam din ng viewers ang kasiyahan natin. Buhay na buhay ang Chinese New Year sa kanila. Salamat sa tulong mo, Gia. Hindi ko ito makakalimutan. Magpapasalamat din ako kina Liang at Amos at sa iba pang mga tumulong kapag nakita ko sila. Gabi na, isara na natin tong bake shop para makauwi na tayo. Ang sarap matulog pagkatapos ng maghapong pagod.
pag-aalala at pagsasaya. Hindi rin pala natin makakausap si Chen. Nasa ICU pa rin siya eh. Sana malampasan niyang nangyaring to. Nasagot mo na ba ang tanong mo kung magagalit ka o maaawa sa kanya? Ang totoo, wala naman pala ako nararamdamang galit sa kanya. Kahit inutos niya pang nakawin ng Lucky Charms ko, successful pa rin naman ang parade at dinumog pa rin ng tao ang bake shop namin. Mas ramdam ko ang awa dahil sa nangyari sa kanya. Sana gumaling siya agad, no? Yun din ang dasal ko. Hindi para sipain pa natin ang taong nakikipaglaban pa ngayon para sa buhay niya. Tama ka, Liang. At naisip ko rin, dahil sa mga aberyang nangyari, napatunayan ko na kahit wala ang Lucky Charms, pwede pa rin palang maging successful sa anumang ginagawa natin. Kaya kung walang pampaswerte, tumiskarte! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.